Mga kaibigan, mga kababayan, kamusta na ho kayo? Ngayong araw po ng Martes, May 20, 2025, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo sa ating channel, please huwag niyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po mga kaibigan. Meron po tayong panibagong low pressure area na na-monitor po mga kaibigan. At sa ngayon po, ito po ay may estimated pong layo na 190 kilometers dito po sa may bandang west of southwest of Aborlan, Palawan. Kung titignan natin mga kaibigan sa update na rin po ng Pag-asa, ito po yung nasa category na unlikely o low chance po yung ma-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Take note, sa loob po ng 24 hours, pero hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na ito yung maging mahinang bagyo dahil siyempre nagbabago naman ang galaw ng low pressure area. Pero sa ngayon mga kaibigan, ito yung sinasabi ko na palipat na tayo, no, from summer to tag-ulan mga kaibigan, o sinasabi natin na rainy season. Yung transition na yan, unti-unti na pong nangyayari. Sa ngayon mga kaibigan, meron tayong mga lugar na posible pong maapektuhan. Ito po kasi mga kaibigan na low pressure area, no, ay nagbabadya po na magpaulan sa huling linggo po sa Mayo, no? Hindi lamang mga kaibigan yung low pressure area. Meron din po tayong tinatawag na southwesterly wind blow o mahina pong habagat. Ibig sabihin nito, papasok na no, ang hanging habagat. Yan na po yung hudyat ng tag-ulan o yung posible pong pag-uulan, no, sa ating bansa at yung mga panimula din, no, pagsunod-sunod ng mga bagyo na posibleng mabuo sa ating bansa. So sa ngayon, southwesterly wind blow o mahinang habagat po ang posibleng mamuo, no, or magbigay ng sama ng panahon at nakapalood po ito sa frontal system sa may banda pong Luzon area ng ating bansa. Base na rin ho yan sa ating mga weather model na ginagamit. Inaasahan po mga kaibigan na magdadala po, no, ng kalat-kalat na pag-ulan, partikular po sa kanlurang bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Ito pong low pressure area at frontal system. Mga kaibigan, maging handa rin tayo sa posibleng banta po ng bigla ang pagbabaha, pagguho ng lupa, pagkidlat at pagkulog po, no, bandang hapon at sa gabi dahil na rin yan sa mga localized thunderstorm. Mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo, ito po yung sinasabi natin, no, sa tropical cyclone threat potential natin, yung nakita natin ng low pressure area. Meron po tayong week 1 ngayon, which is pasok po yung May 19 hanggang May 25, 2025. So kung titignan nyo mga kaibigan, nasa low chance po siya ng category na maging isang ganap po na tropical depression or bagyo, no? So week 1, May 19 hanggang May 25. So week 2 naman natin, May 25 hanggang June 1, ito yung posibleng malusaw na o posibleng nang lumabas. Ito nga pong low pressure area na nabuo po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So sa ngayon, malinaw na ito hindi magiging isang ganap na bagyo. Nasa forecast yan ng ating binabantayan po na tropical cyclone threat potential. Pero syempre, may mga posibilidad pa rin na magbago at magbago yung pagkilos po, no, itong low pressure area na ito. Kung titignan natin mga kaibigan, kahapon, no, ito yung video na kung saan sa area po ng Davao City ay nakaranas po yan ng malalakas na pag-uulan, may kasamang pagkulog at pagkidlat sa hapon yan hanggang sa gabi mga kaibigan. Dulot ho yan mga kaibigan ang tinatawag natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone. So ito yung pagkatagpo mga kaibigan ng hangin mula sa hilaga at sa timog. Dito madalas po nagkakaroon ng maulap na panahon sa hapon at sa gabi. Kasama na rin dyan ang mga localized thunderstorm. Inaasahan na posible ngayong araw din makaranas tayo ng same scenario kahapon na pag-uulan dyan po sa may badang Davao City o ilang bahagi po ng Mindanao. So maging handa na lamang po tayo sa banta ng pagbabaha at gayon din sa mga landslide prone area. Magkagayon man mga kaibigan, meron pa rin po tayong tinatawag na forecast weather condition. Narito po yung mga lugar na posibleng maapektuhan. So makinig tayo mabuti mga kaibigan. Sa area pa rin ng Mindanao at Palawan, asahan pa rin natin dyan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Lalong-lalo na ho sa hapon at sa gabi. Dahil yan sa ITCC o Intertropical Convergence Zone, pinaliwanag ko yan. At magiging handa tayo sa posibleng banta po ng pagbabaha, gayon din sa mga landslide prone area doon sa matataas na lugar. Sa area naman ng Eastern na Samar, Leyte, kasama na dyan ng Southern Leyte mga kaibigan, nasahan pa rin natin dyan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm.
meron pa rin tayong easterlies dahil yan sa easterlies o yung hangin na nanggagaling nga po no sa karagatang Pasipiko. Samantalang dito naman po mga kaibigan sa Metro Manila kasama ng ilang bahagi ng ating bansa, asahan pa rin natin ang medyo maalinsangan na panahon. Mainit na panahon sa umaga hanggang sa tanghali pero may tsansa po ng mga pag-uulan sa hapon at sa gabi, hindi lamang dahil sa easterlies, dahil na rin ho yan sa mga localized thunderstorm. Alam nyo mga kaibigan, no, lilinawin ko lamang sa inyo, ito pong low pressure area na nabuo na ito, matagal na ito, noong mga nakaraang araw pa ito pero hindi ito pasok sa kategory ng pag-asa para maging isang ganap nga po na low pressure area dahil sobrang hina nga po. Pero as time goes by, sa mga sumunod na araw mga kaibigan, ito'y tinawag na ngayon no, na low pressure area, active low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Nabuo ito dito malapit sa may bandang Palawan no, at inaasahan pong mahina no, o maliit o maigsi yung chance no, unlikely yung chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. So mga kaibigan ko, maging handa pa rin tayo dahil once na nagsimula na no, ang tag-ulan, inaasahan yan ngayong pagpasok po ng June mga kaibigan, posibleng makaranas tayo ng sunod-sunod na bagyo. So ang sinasabi ko mga kaibigan, pagdating ng June, 1 hanggang 2 bagyo ang inaasahan natin posibleng mabuo. At ang unang bagyo na posibleng mabuo sa ating bansa ay tatawagin pong bagyong Auring. Marami nagsasabi sa ating mga kababayan, matagal na nga daw itong bagyong Auring, pero hindi pa rin daw nabubuo mga kaibigan. Alam nyo, huwag tayo masyadong ma-excite no. Ang inaasahan natin dito, once na magkaroon ng bagyo, pag-uulan, ay yung pagbabaha, especially doon sa Metro Manila. Hindi po nakahanda yung mga lugar dyan. Ang dami ding mga basura. Once na magkaroon ng biglaang bugso ng pag-uulan, asahan natin ang biglaang pagbabaha. No? Yung mga kanal, yung mga basura dyan, laging nakabara. Kaya ngayon pa lamang po mga kaibigan, wala pa tayong bagyo no, na minomonitor, maging handa na tayo agad-agad. So sa ngayon, yan muna ang update ko sa inyo mga kaibigan, mga kababayan. Please huwag nyo kakalimutan na i-like, i-share sa ating mga loved ones itong update natin sa lagay ng panahon para aware ho sila at alam nila ang lagay mga kaibigan. Ayan muna ang update natin and please, maraming salamat po. Have a good day po sa inyong lahat.